So guys, ngayong araw nga pala may umorder sa akin ng pulburon. Ang umorder nga pala nito ay taga Maynila pa. So dahil wala naman akong ginagawa, ako na mismo yung pupunta. Tsaka para makapaggala-gala na rin sa Maynila. Bago nga pala ako makapunta doon, marami-rami nga rin pala yung sinakyan ko. Kaya yung pinagbentahan ko nga pala dito ay napunta lang sa pamasahe. Hindi nga rin pala to alam ni mama, kaya magtataka yun kung saan ako pupunta. Ang pinaka gusto ko nga pala sa biyahe na to, itong pagsakay ko ng bus. Kasi guys, isa't kalahating oras ka nga pala nakaupo dito, tapos may aircon pa. Ayun nga lang guys, palaging traffic. Pagbaba ko nga pala ng bus, nakaramdam kagad ako ng sobrang init. Meron na nga rin palang pagkain dito sa tabi-tabi. Kaya sabi ko, i-deliver ko muna to bago ako kumain. Bumili na nga rin pala ako ng lemon juice kasi nauuhaw na ako. Tsaka guys, 30 pesos lang naman to, napakalaki na. Ang usapan nga pala namin sa Jollibee kami magkikita. Nakakaya nga guys kasi matagal na siya nag-aantay sa akin. Nilibre na nga rin pala ako dito ng pagkain. Grabe guys, mas mahal pa yung in-order niya sa akin kaysa sa kanya. Sakto nga rin pala dahil hindi pa ako nagtatanghalian. Nanghingi na nga rin pala ako ng french fries kasi cravings ako dito. Buti na lang guys, kapag may nanglilibre sa akin, inaabuso ko. Syempre, charot lang. Lalong sumasarap talaga yung pagkain kapag libre. So guys, pagka-deliver ko nga pala, pumunta na ako dito sa Watson. Bumili na rin kasi ako dito ng white. Kasi guys, feeling ko talaga haggard na ako. So dahil bala ko na nga pala pumunta ng Quiapo, dito na ako sa station nagpunas. So dahil biglaan nga pala to, nakalimutan ko nga pala manghiram kay Kuya Dugs ng beep card. Ang swerte ko nga pala guys kasi walang katao-tao dito sa tren. Nung nakaraang sumakay kasi ako dito ay punong-puno. So guys, dahil hindi nga pala ako pamilyar dito ay nagtanong-tanong na lang ako kung saan yung papuntang Quiapo. Pagbaba ko nga pala namali ako ng pasok kasi napunta ako sa mall. Sa wakas, after ilang minuto ng pag-iikot, napunta na rin ako sa main road. Kaso guys, ibang Quiapo yata ito napuntahan ko. Kasi yung mga napapanood ko nga pala sa Facebook, maraming kainan. Kaso guys, bakit ganun? Wala akong makita kahit isa. Isa nga rin pala sa reason kung ba't ako pumunta dito ay para makakain sa Diwata Pares. Ilang minuto na nga pala ako palakad-lakad dito. Ang nakikita ko nga pala dito ay prutasan at gulayan. Tapos guys, may nakita nga pala ako dito nagtitinda ng mangga. Dahil mura nga lang pala to at meron ng bagoong, nag-try na ako ng isa. Bagoong at mangga, sino ba naman ang aayaw dyan? Huwag ka mag-alala kasi dalawa na tayo naglalaway. Unang first bite, sira agad ang bracket. Grabe guys, sa sobrang sarap, pati yung bracket hindi kinaya. Nasira na nga pala yung mood ko dito at gusto ko nang umuwi. Pero naalala ko nga pala, mahal nga pala yung pamasahe. Kaya guys, kahit galit na nga pala ako sa mangga nito ay inubos ko na. At naalala ko nga pala ulit ay naliligo na ako dito sa Quiapo. Bakit kasi napakalawak ng lugar na to? May nakita nga pala ako dito mga grocery. Sayang guys, kung may eco bag lang ako dito ay nakapamili na. May isa pa pala akong problema dito guys kasi hindi ko nga pala naubos yung mangga. Kaya naghanap ako ng basurahan para itapon to. Binibigay ko nga pala to sa mga bata dito kaso ayaw nila. Kaya no choice, naghanap na lang ako ng basurahan. Napakalayo nga pala nung nilakad ko para maitapon lang to. Sa paglalakad ko nga pala sa wakas nakita ko na nga pala tong trending na dragon juice. Yung isang cup nga pala nito ay 50 pesos na. Ito nga pala yung napanood ko kay Boy Matthew Nurin. Para sa akin, yung binayad mo nga palang 50 pesos dito ay sulit na. Ibang-iba nga pala yung lasa nito sa ginawa kong dragon juice. So guys, after nga pala nito, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. So dahil naliligaw na nga pala ako, nag-call a friend na ako. Kaya nagtanong na ako kay Boy Matthew Nurin kung saan pa yung may trending na kainan dito. At dito daw ako pumunta sa may lutong Maynila. Alam ko guys, may mga pumupunta nga pala dito mga food vlogger. Sobrang daming tao nga pala dito, kaya sure ako masarap dito. Ang pinipilahan nga pala dito ay itong palabok. Kahit hindi nga pala ako mahilig kumain nito, ay napapila na rin ako. Wala nga pala akong alam sa palabok guys, kaya sasabihin ko na lang yung honest review ko dito. Charot, baka kasi mabash pa ako. So guys, yung isang Tupperware nga pala nito ay 80 pesos. Madami-dami na nga rin pala to para sa isang tao. Kahit matakaw nga pala ako, hindi ko siya naubos. Guys, grabe yung mukha ko, sobrang haggard na oh. Kahit nakatapat nga pala sa kanya electric fan, sobrang init pa rin. At ayan guys, sa sobrang dami nga pala, hindi ko kayang ubusin. Kaya kinain ko lang yung mga laman. At syempre guys, pagkatapos nun, pauwi na ako. At syempre, baka may makakilala, tinga check.